Kung Asian Games ang pag-uusapan, China po ang most dominant sa ating region. Sa 18 Asian Games from 1951 to 2018, 8 ang gold medals ng China, 2 silver at 1 bronze medal. Ang Pilipinas naman ay may 4 na gold medals, 1 silver, 2 bronze. At ang gold medals po natin ay from 1951, 1954, 1958 at 1962. So matagal na panahon na talaga. After 1962, nagkaroon tayo ng bronze medal ng 1986. Naglalaro pa noon si Alan Caidic na 23 years old pa lang. Nasundan ulit ito ng 1990 ng isa pang bronze medal. Kasama pa rin si Alan Caidic. 1998 naman, nang hinarap natin ang Centennial team natin sa Asian Games na may star-studded lineup. Kasama dito si Johnny Abarrientos na napabalita noon na NBA bound. Marlo Aquino, Kenneth Doremdes, Dennis Espino, EJ File, Jojo Lastimosa, Jun Limpot, Vergel Meneses, Alvin Patrimonio, Olsen Racela, Andy Siegel. So, ang team na to talaga ay may potensyal maging championship squad. Pero kung isipin niyo yun, si Alan Caidic lang ang may 3 medal sa Asian Games. Yan ay from 1986, 1990 at 1998 kung saan 35 years old na siya noon. Kung ganyan baka siguro kailanganin natin ulit si Alan Caidic para magka-medal ulit tayo sa Asian Games. Pero joking aside, ang kagandahan lang naman po ay nung 1998, si Tim Cone ang ating coach ng Centennial team gamit ang kanyang triangle offense. At kung si Tim Cone ang may hawak ng Gilas program, mukhang may chance po tayo magka-gold ulit. Dahil from 1978 to 2018, 2 team lang ang nagpalitan sa gold medal. Yan ang China with 8 gold medals and Korea with 3 gold medals. Asian Games din noon nang tinirahan tayo noong heartbreak shot ng Korean player na si Lee Sang-min noong 2002. At sa opinion ka lang, ang 2002 Asian Games lineup ang pinakamalakas sigurong kupunan na nabuo ng Philippines in historia dahil ang Korean squad na tumalo sa atin noon ang nag-champion sa Busan Games. At kaya natin silang talunin. Meron tayo ng Asi Taulava, Danny Siegel, Racela, Carriazo. Pero sa tingin nyo guys, kaya pa bang makabalik ng Pilipinas sa dominant ways nito sa Asian Games? Dahil kung dati kulang tayo sa height, ngayon solve na ang ating problemang yan. Meron na tayong Japet Aguilar, may Kwame, Fajardo. So tell me, comment down below kung kaya pa ng Pilipinas o hindi na maging dominant tulad ng 1950s and early 1960s. Thanks for watching. This has been Pinoy Classico. I'll see you next time. Adios!